Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Mga tubig at karagatan, tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan, ang lahat ng likha niya'y mabuti. Kanyang ngalan, purihin siya'y amitan, at papurihan magpakailanman. Tayo nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng Obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng dyablo, nakapasok ang kamatayan. At ito ang kahinatnan ng mga napailalim sa kanya. Ngunit ang mga matuwid
ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat Siya'y mabuti at mawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay nating kayo'y may aliping nag-aararo at nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sasabihin ninyo, ipaghanda mo nga ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niyang inutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami
sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. May mga pagkakataon po sa buhay na nais po natin masuklian ang lahat ng ating mga ginagawa. Natural naman po yun. Sa malamang pagod ka, nagtrabaho ka, ginawa mo naman. Diba dapat, sabi nila, the laborer deserves his due. Pero sa pagkakataon na ito, nais ng ating Panginoon at ipapaalala sa atin ng Diyos na hindi tayo entitled sa lahat ng bagay. Minsan may isang estudyante nakakuha lamang ng 7 points sa quiz nilang out of 10. Tapos sabi niya sa nanay niya, "Ma, nakapasa ako sa quiz namin. Deserve ko po ng iPhone Pro Max fully paid." Pansinin po ninyo, deserving ka agad. No? Tingnan natin yung ating mga nasa posisyon. Binoto natin, may ginawang ganyan, kukunti lang ginawa, no? Nagbigay lang ng ayuda, pero deserving sila sa mas malaking pera. Entitled kasi sila na kumuha. Minsan ginagawa din natin yun sa Panginoon. Lord, nagdasal naman ako. Lord, nagnubina naman ako, kumpleto. Lord, nagluhod pa ako. Lumuhod pa ako. No? Nakataas pa yung kamay ko, paiyak-iyak pa ako, Lord. Pero bakit yung pinagdasal ko, hindi pa rin dumadating? Lord, 60 na ako, wala pa rin ba yung boyfriend ko? Minsan, ginagawa natin na parang machine ang Panginoon na kapag gumawa tayo ng isang bagay, dapat may kapalit. Dapat kung ano yung binigay natin, yun din ay susuklian ng Diyos. No? Pero alam po ninyo, sabi sa ating mga dasal, our praise adds nothing to His greatness. Kahit na anong pagpupuri, kahit na anong gawin natin, hindi na natin madadagdagan pa ang kadakilaan, ang kabutihan ng Panginoon dahil Siya ay Diyos. At ang lahat ng ating ginagawa para sa Kanya, ang magbebenepisyo nito ay hindi Siya kundi tayo. Kaya nga sa tuwing tayo po'y nagdarasal, magpasalamat ka dahil nakakapagdasal ka. Hindi lahat ng tao may panahon magdasal. Kapag tayo nakakagawa ng mabuti, magpasalamat ka. Dahil ikaw nagiging mabuti. Kapag tayo'y nagiging totoo sa kapwa, naging mabuti sa kapwa, tayo mismo nagiging totoo. Ginagawa natin kung ano ang tama at mabuti. Hindi dahil, tayo ginawa ng Diyos na magiging ganon. No. Tinutulungan tayo ng Panginoon para maging mabuti. Tinuturuan niya tayo kung paano magmahal. Tinuturuan niya tayo kung paano magpakumbaba. Tinuturuan tayo kung paano maging pasensyoso. Tinuturuan tayo na mamuhay ng tama. Tinuturuan tayo na mas maging malapit pa sa Kanya. Every time when we do good, it will not add to God's greatness. But you will become better. Kaya lang, minsan, nais natin kung ano yung hilingin natin, yun dapat ang ibigay. The Lord truly gives, but He gives not just what we wanted,
But what we truly need, siguro, nais ng Panginoon na mas maging matibay ka pa. Siguro nais ng Panginoon na matuto ka pang magmahal. Siguro nais ng Panginoon na maging totoo ka. At binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para gawin natin sa sarili natin yon. Kaya't mga kapatid, hindi natin pwedeng gawing machine ang Diyos o wishing list lang, no? Humiling tayo ng ganito, ganyan. Dapat yun ang ibigay. Kaya, marami pong naiinis sa Diyos. Lord, mabuti pa yung iba, gumagawa na nga ng masama. Ay parang sila pa yung biniyayaan. Pero, yung mga gumagawa ng masama, na parang biniyayaan ng lupa o ng mundo, pero ang kanilang kaluluwa, kamusta? Kaya nga sabi, huwag kang matakot sa pwedeng pumaslang o may kakayahan pumaslang ng katawan, pero hindi ka kayang ilagay sa impyerno. Ang katakutan natin ay ang kaya nang kunin ang ating katawan at may kakayahan pang ilagay tayo sa impyerno. Kaya't mga kapatid, dinidinig ng Diyos ang ating mga hinaing. Nakikita ng Diyos ang ating mga mabubuting gawa. Alam niya na tayo napapagod. Alam niya ang ating mga pangangailangan. Alam niya kung ano dapat ang dapat nating gawin. Alam niya lahat. And kailangan din natin sa atin ay yung malalim na pananampalataya na maintindihan ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. At hindi tayo entitled na dapat lahat ng ating mabubuting gawa ay suklian kung anong gusto natin kapalit. Kailangan natin na mapagkumbabang puso para maintindihan na tayo nagiging mabuti sa tuwing tayo nagiging malapit sa Panginoon, na mas lalo pa nating maintindihan sana na tayo ay hindi lamang nangangalap o nag-iipon ng karangyaan o ng reward dito sa lupa, but we're also storing treasures in heaven. And so, our Lord is teaching us, hindi tayo deserving sa lahat ng bagay. Hindi tayo deserving sa lahat ng biyaya ng Diyos. At hindi tayo deserving na humingi outright sa Panginoon. Gaya ng sinabi dito, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Minsan may natanong ako na lay minister, "O kuya, ilang taong ka nang nagsisilbi dito?" "Father, 30 years na po." 30 years. Kahit na nahihirapan na siya, senior na. Simula noon pa man, ay talagang nagsisilbi siya. Bakit po kayo tumagal ng 30 years? "Father, masaya po ako sa ginagawa ko na pagsisilbi." At walang ibang galak siguro na maibibigay ng pera, no, kahit na anong ginawa ninyo sa buhay. Darating at darating yung pagkakataon na yung pagsisilbi natin, ang makikita natin doon ay yung kasiyahan sa ating ginagawa. Mayroong ibig sabihin yung ating mga ginagawa. Nagkakaroon ng kabuluhan ang ating buhay dahil sa ating pagsisilbi sa Diyos. At doon pa lamang, gantimpala na yon.
Yun lamang, no? O akala natin yun lamang, pero sa iba, malaking bagay na yun. Kahit may mga pangangailangan sa buhay, o kaya siguro sabihin natin, marangyana, pero sa pagsisilbi, doon lamang nila nakikita ang kasiyahan na ibinibigay ng Diyos. Kaya't mga kapatid, no? Sa Diyos, ang kapayapaan at tunay na galak. Sa pagsisilbi, doon natin mararanasan yung paanyayan ng Panginoon. Come, share your Master's joy. At hindi tayo entitled sa bagay na yon. But the Lord is offering us that joy that the world cannot give. And we can receive it through giving Him praise, through prayer, and through service to Him through His people. Hindi po tayo deserving sa lahat ng bagay, pero alam ng Diyos ang ating pangangailangan at tinuturuan tayo ng Diyos na maging mabuti, na mas maging malapit sa Kanya, at inihahanda tayo ng Panginoon, lalong-lalo na ang ating kaluluwa, para sa kinabukasan kasama niya sa kalangitan. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na Kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa kasama si Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong samanyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin upang sa pamumuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito." Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa, ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa at mag-ingat po kayo palagi. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayo taglayin
ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus